Now, for our next sample problem, okay, ito na, combination na to ng dalawa, trapezoid na agad. Pero kasi, kaya trapezoid na rin example ko para isang sample na lang siya. Okay, the beam AB in the figure supports a load which carries an intensity of 5 or 220 Newton meter to 890 Newton meter. Calculate the magnitude and the position of the resultant load. So technically guys, inahanap natin kung nasaan ba yung resultant netong combination ng dalawa. So pagka ganito, nakakita kayo ng problem na ganito guys. Okay? Ang kailangan nyo lang gawin is i-identify. Okay? Pwede nyo siyang paghiwalayin. Sir, trapezoid yan triangle lang tinuro mo So pwede siyang paghiwalayin guys. In this case, pwede ko bang sabihin na ganun. In this case, pwede ko bang wait lang. Okay. Pwede ko bang paghiwalayin etong forces natin na to into 2. Ganun. Ayan. And then, another one, palitan natin siguro, gawin natin green. Ito na may isa. Sorry. Ayaw. Ayaw. Isa-isayin na natin. Okay. So, sabihin, nahati natin sa dalawa. Ngayon, sir, paano po yung magiging magnitude niyan? Ito ngayon yung magnitude natin na isa. We have 220 Newton per meter. Ngayon, kung 220 yan, itong buo na to, okay? At yung buo na to is 890 Newton meter. Tingin nyo ilan na lang matitira natin dito. Okay? If this is 220. Ito guys is 890 yung buo na yan. 890 Newton meter yan. Okay? Yan yung kabuuan niya. Okay? Ilan na lang to? So, ibig sabihin, baka pwede natin i-minus. So, we have 890 minus 220. This is equal to 670. Okay? And then, tsaka natin i-isolate yung triangle sa kaya rectangle. So, pwede natin siguro i-isolate yun. Pangit, wait lang. Ayusin ko lang. Makapal. Okay. For triangle, guys, pwede ko bang sabihin na ito ay 670 tapos yung length natin ay 6 meters. So, ibig sabihin, okay, para makuha mo yung resultant niyan, okay, isulat na lang din muna natin pala yung rectangle para ano. Ayan. Yung rectangle naman natin, this is pangguso pa ya. This is 220. Now, ito yung triangle natin. Okay? And then for the okay. Ito naman yun yung ating rectangle. Okay. And then again, this is 6 meters. Okay? Di ba nga, paano ba natin kinukuha? Di ba sabi natin, ang resultant natin is equal to the F1 plus F2. Tama? So, pangalanan siguro natin to as F1, pangalanan natin to as F2. Okay? So, paano mo ngayon kukunin? Okay? Yung resultant neto. So, hindi pala. Kailangan pala natin ng RF1 tsaka ng RF2. Dahil resultant pala nung dalawang varying load ang kinukuha natin. Dahil hindi siya naka-concentrated load pa. So, this is RF1 plus RF2. Tama? Ngayon, paano natin kukunin na nga yung resultant ng triangular load? Di ba guys, ang sabi natin, kapag kukuha tayo ng resultant ng triangular load, simply, we are going to get the area. So, kung kukunin natin si RF1, which is a triangle, hindi ba pwede ko sabihin that 1/2, ano yung base natin? By the way, this is Newton meter.
Okay? Ang base natin is length na 6 meters. Okay? And then, length na 6 meters, and then, tingnan nyo mabuti we have 670 Newton per meter. Okay, di ba? Pagka ganyan, pwede kong cancelin to. Technically, matitira na lang is Newton. So, si RF1 natin is simply equal to 1/2 times 6 multiplied by 670. So, this is equal to 2010. Okay, 10 Newton. And then, for RF2 naman, okay, for RF2 natin, di ba this is simply equal to length times width. Etong angle na, etong ano natin na to, etong angle tuloy, etong rectangle natin na to. So, we have base na length which is 6 meters. This is Newton per meter. And then, we have 220 Newton per meter. So, cancel. Ang RF2 natin is simply equal to 6 times 220. This is equal to 1320. So, this is 1320 Newton. Okay? Ngayon, saan na nga nag-a-act? Okay? Ibig sabihin, ito ngayon yung resultant natin for each ng kada isang distributed load natin. Ngayon, kung kukunin natin yung total resultant niya, di ba pagka-plusing ko lang yung dalawa na yan? By the way guys, if ito kasi pababayan, di ba? Pababayan. Same dito. Okay. Kung pababayan, therefore, ano yung nila? Ano yung sign convention nila? So, ibig sabihin, ipagpaplasin mo yan, this is upward positive, since pababayan, therefore, yung resultant mo is negative 2010 minus 1320 Newton. So, yung resultant natin is simply equal to 3330. So, this is negative 3330 Newton. O kaya naman, kung aalisin natin negative, this is 3330 Newton downward. So, nakuha na natin guys yung resultant nung dalawa. Ngayon naman, okay, so ito yung pinakasagot natin sa resultant. Ngayon naman guys, ang hinahanap sa atin is yung location. Ang location kasi niyan is, syempre, saan ba mas mabigat yan? O, ulitin ko dito ba sa side na to? Halimbawa, hanati natin yan. Halimbawa, nakahati tayo dito. Dito ba sa yellow zone o sa may green zone? Tingin nyo saan mas mabigat dyan. Siyempre, dito sa may green zone. Kasi kung titingnan nyo, mas mabigat, dito nga, nag-start ka sa 220, dito naman nag-start ka sa 890, therefore, mas mabigat sa area na to. So, ibig sabihin, yung resultant natin is ina-expect natin somewhere along this, kaso hindi natin paalam kung ano ba yung distance nito. Hindi pa natin alam yung distance niyan. Tama? Yun ngayon yung hahanapin natin. Pero may madaling way naman yan. Ngayon, isa-isahin siguro natin, okay? By the way, this is, lagay natin siguro para hindi tayo malito. This is negative. Kasi pababa nga yung force natin. This is negative. This is negative. Ngayon naman, sa pagkuha ng location, okay, sa pagkuha ng location, guys, kuha natin yung resultant, okay na eh. Diba, we have R times D is equal to F1 times D1 plus F2 times D2. O ganun lang din sa ginawa natin kanina yun. Ngayon, nakuha na natin yung resultant. Okay? Ang resultant natin is 3330 Newton downward. Ibig sabihin, lagay natin dito to 0 times the distance. Kasi nga, yun yung wala pa tayo. Okay? And then for force 1, meron ba tayong force 1? Ayun yung resultant ng force 1. Yung resultant ng force 1 natin is negative 2010. Tama? Negative 2010. Ngayon, paano natin ma-identify yung distance niya? Diba, kung aalalahanin nyo guys, yung ginawa natin kanina, di ba alam nyo that the location ng triangle, yung resultant neto, is, paano nang isabi dun sa condition? Pag mula ka sa 0, ikaw ay 2/3 ng length. Tama? Pag mula ka naman dito sa kabila,
ikaw ay 1/3 ng length. Okay? So, in this case, guys, kung kukunin natin yung distance at 6 meters yung length natin, ilan ngayon ito? So, this is equal to 2/3 ng 6. Ilan yun? From 0, we have 2/3 ng 6. This is equal to 4 meters. Ang 1/3 ng 6 ay, of course, 2 meters. So, this is equal to 1/3 ng 6 equal to 2 meters. Sabihin, kung galing ka ng highest point, 2 meters ka. Okay? So, ibig sabihin, kung A yung reference natin, kailangan natin kunin yung distance na to from A. Okay? Magsisimula tayo sa A. So, ano gagamitin natin? Yung 4 o yung 3? Of course, yung 4. Kasi yun yung galing sa A. Okay? So, ibig sabihin, times 4. Okay? Plus, ano yung F2? Yung F2 natin is negative 1,320. Tama? 1,320. Multiply mo ngayon yan. Ito naman tayo. Pagka guys, rectangle, saan naman nag-a-act? Diba? Nag-a-act yung force natin dito. So, this is your RF2. Nag-a-act siya sa kalahati ng 6 meters. So, kung kalahati ng 6 meters, diba L over 2 yon, this is equal to 6 over 2. This is equal to 3 meters. Kung pinaghatian nila yon, therefore sa kabila din, 3 meters. Okay? So, ibig sabihin, ilan yung ilalagay natin dito? We have 3 meters. Maliwanag? And then, we have distance D na. Makukuha natin yan. So, negative 330 times, ayan. And then, we have negative 2010 multiplied by 4 plus negative 1,320 multiplied by 3. So, solve nyo na. We have 3.60. So, we have 3.60 meters. So, ayan na ngayon yung distance natin. Teka, kulang yan because 3.60 meters, saan ba tayo nag-reference? From A. Okay, so ayan na ngayon yung distance natin. So, this will be the answer sa sample problem na to. Ito yung sagot natin for the resultant. Ito na may sagot natin for the distance. Kung ilolocate natin yan, ibig sabihin pala, yung resultant force natin na 3330 Newton, ang location niya is from dito to doon is 3.60 meters. Ayan. So, ganun lang guys yun. Okay, so this is for example or for sample problem number 2 sa parallel force system. And then for your assignment ulit, please take note of this one ulit. So meron na kayong for online discussion natin, nakaka-4 na kayo ngayon. So dalawa din i-discuss ko for our sample problem at dalawa naman di isosolve nyo for your assignment para ma-practice nyo rin. And please make sure guys na wag nyo siyang kokopyahin, okay? Although given kung saan kung site nakuha yan, please lang huwag nyo siyang kopyahin doon. I-try nyo yung best nyo to solve for the problem. And then, i-verify nyo lang kung tama yung sagot nyo. Kaya yan lang din yung ginamit ko para accessible siya just in case na gusto nyo aralin yung problem online. Okay? So, in this case, guys, i-apply nyo kung ano yung tinuturo kong concept. Okay? And then, yun yung gamitin natin. Okay? For this sample problem, okay na tayo. Mag-proceed na tayo.